Good morning, ka-work, ka-business, and ka-partners all over the world. Welcome back to my channel. This is Jean Juana Patindoy. So ngayon naman ating pag-aaralan ang tungkol sa ating uh, Pag-ibig MP2 savings sa ating account ng aking misis. So, nag-open po ng account ang aking misis is September 2021. So, 2022, 1 year pa lang po siya. So, ngayong 2023, 2 years na po siya. So, sa kanyang pag-iipon ng Pag-ibig MP2, meron na po siyang kabuang income na 121,687.04. So, sinasama natin ang mga butal-butal sa ating calculation gawa ng tax-free po ito. So, ating pag-uusapan ang 3 years na kanyang aantayin bago mag-mature ang kanyang account. So, base sa ating dividend rate, meron pa rin siyang 6.75%. Bakit sinasabi natin na saan ka ba kumukuha ng 6.5% dividend rate? Base sa dividend rate, kinukuha po natin ang latest 5 years which is 2022, 2021, 2019, and 2018. So, ayun. So, meron po siyang almost 34 percentage divided into 5. So, it means 6.75% po ang lumalabas. Assuming lamang po to or kung maaaring tataas, mas maganda. Kung halimbawang mas mababa, so wala po tayong magagawa. Pero mas mainam na lalo pa po siyang tataas. So, base po sa ating pagkakalculate ngayon ng araw ng November 2021, so, meron na po siyang 121,687.04. So, ngayon, dahil nga sa 6.75% ang interest, kikita po siya ng 8,213.87. So, i-add natin ang kanyang principal amount at saka sa dividend rate, magiging 129,900.91 pagdating ng 2024. O baka naman sinasabi ninyo na masyado pa tayong excited. So, magpo-forecast po ang ating Pag-ibig ng kanilang dividend rate bandang March or April. So, aabangan natin yan mga ka-partners, mga ka-business, mga ka-work. So, ngayon, tuloy-tuloy tayo sa ating pagkakalculate. So, again, multiply ulit natin siya ng 6.75%. Kikita ulit siya ng 8,768.31. So, yan po ang ating kikitain sa ating year 2024. So, i-add ulit natin siya. So, magiging 138,669.22. So, pagdating ng year 2025, kikita po siya ng another 6.75%, which is 9,360.17. Magiging total amount po niya is 148,029.39. So, magiging tax-free po siyang makukuha. So, ang magdi-decide dito is ang aking misis kung mag-o-open ba siya ng panibagong account. Kasi parang ang lumalabas po, ang total po ng kanyang contribution dito is 118,000. Kasi nga, 3 beses lang po siya naghuhulog. Ngayon, sa 118,000, kung kakaltasan natin ng 148, so magiging 30,000 po yung kinita niya sa loob ng 5 taon. So, anong gusto niyo? Makikitain ba kayo ng 30,000 sa loob ng 5 taon o wala kayong gagawin? So, this is considering as passive income. So, kung i-divide natin ang 30,000 sa loob ng 5 taon, parang meron ka ding, parang nakakatanggap ka din ng 1,000 per month. Pero dahil nga, matatawag natin na compounding interest, so mas tataas. Pero kung halimbawang i-per month natin, so hindi natin talaga siya makukuha or hindi natin siya mai-enjoy. So, siya pa rin ang magde-decide kung halimbawang i-roll over niya or mag-open siya ng panibagong account after 2025. Basta ako, gusto kong i-roll over yung akin. Kasi nga, meron na akong second account. So, ngayon, nagpo-focus ako sa aking second account. Ipapakita ko po din sa inyo kung kailan ako nagsisimula sa ating second account.
Kung inyo pong nagustuhan, paki-follow, paki-like, paki-share, and don't forget to click the notification para mas magiging updated pa po kayo sa ating mga susunod na video. Jinjua na patindon po. So, saang panig man kayo ng mundo, naway nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Stay safe, God bless po, and naway makapag-open na po tayo ng ating MP2 savings account sa ating Pag-ibig Modified. So, inanyayahan ko po kayo na tuloy-tuloy po tayo sa ating pagpaparticipate sa dalawang agency. Thank you for watching. Stay safe, God bless, and bye-bye.